So, good morning po sa bawat isa. Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, I am blessed. Amen. Lagi ko po sinasabi yung kapangyarihan ng words sa Proverbs 18:21, death and life are in the power of the tongue. Amen. Kung ano po sinasabi natin, ito po ay mangyayari. Pag sinabi mong ikaw ay blessed, ikaw ay pinagpala, ikaw ay magaling na, ikaw ay matalino, yan po ay mangyayari. Amen? Amen po? So ngayon po ay meron tayong part 2 about the law. Last Sunday ay meron po tayong title message, Why Did God Give the Law? At ang text po natin doon ay sa Book of Romans. Ngayon naman po ang text natin ay sa 1 Timothy, the same author. Si Paul din po ang sumulat ng Timothy. Si Timothy po ay young pastor. Amen. But before, I would like to say something funny. Amen. Ready ba kayo? Alam niyo po, meron pong isang batang babae na nasa school at siya po ay nagkaroon ng sakit kaya tumawag po siya sa office ng kanyang mami. At sabi niya, Mami, puntahan mo ako dito. May sakit ako, bilan mo ako ng gamot. Kaya po ang ginawa po, ang title pala nito, The Professional. Kaya po ginawa ng mami ay pumunta sa school, but before, bumili muna siya sa pharmacy ng gamot. At nang siya ay makabili na ng gamot, pagbalik niya sa kanyang kotse, ay hindi na po siya makapasok sapagkat naiwan po yung susi ng kotse sa loob ng kotse. At yan po ay paulan na, hindi niya malaman kung anong gagawin niya, nagmamadali siya, at malapit ng umulan dahil nagdidilim na po ang langit. Kaya po siyang, wala na siya makita, inaalog niya talaga yung kotse, pinipilit niya. At naisip niya, kailangan manalangin. At sabi niya, Lord, bigyan mo ako, Panginoon, na makakatulong sa akin. Kaya maya-maya po, minutes lang, meron pong pick-up na dumating. At bumaba po yung driver. At ang driver ay gusgusin. Malangis. Ang tawag sa kanya ay taong grasa. Kaya napalapit sa bigla. Sabi niya, thank you. Halos hawakan niya na ng gusto at dumating ka. At ginawa po ng lalaking iyon na madungis. May mga tato. Ginawa po niya ay isang click lang. Nabuksan na po ang kotse. At nagpasalamat siya. Sabi niya, thank you. Sabi niya gano'n. Sabi gano'n nung may tato. Wag mo akong lapitan. Di mo ba alam, nabubuhay ako sa pagnanakaw ng kotse? Yan, sabi niya, thank you Lord for the professional. Amen. Tayo po'y manalangin. Minamahal namin Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Sa araw na ito ay pinagpala mo kami ng kalakasan. We believe, Lord, na sa amin pong pakikinig ng iyong salita, minsan pa, ay magkakaroon ng kalakasan sa buhay namin, pagbabago sa buhay namin, pagpapala sa buhay namin, at direksyon sa aming buhay. At Lord, buksan niyo po ang langit ngayon, at ang lingkod mo, Panginoon, i-anoint mo, ibuhos niyo po ang pagpapala sa iyong mga anak. Sino mga may karamdaman ay pagalingin mo. Sino man, Panginoon, pinapahirapan ng dyablo, palayain mo. Sino man, Panginoon, nangangailangan ng himala, solusyon sa mga problema, lutasin mo ito, Ama. Ito pong aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen, amen. So, our message entitled, Why Did God Give the Law? Part 2. Amen? Why did God give the law, part 2. Ang sarap po kasi i-preach ito. Ang sarap ipangaral po. I'm excited to preach the law of God and the law of Moses. Amen. Basahin po natin ang text natin sa 1 Timothy chapter 1. Ito po ay verse 3 hanggang 10.
1 Timothy chapter 1 verses 3 to 10. As I urged you when I went into Macedonia, stay there in Ephesus, so that you may command certain people not to teach false doctrines any longer, or to devote themselves to myths and endless genealogies. Such things promotes controversial speculations rather than advancing God's work, which is by faith. Verse 5, the goal of this command is love, which comes from a pure heart and a good conscience and a sincere faith. Some have departed from this and have turned to meaningless talk. Verse 7, they want to be teachers of the law, but they do not know what they are talking about or what they so confidently affirm. We know that the law is good if one uses it properly. We also know that the law is made not for the righteous, but for lawbreakers and rebels, the ungodly and sinful, the unholy and irreligious, for those who kill their fathers or mothers, for murderers, for the sexually immoral, for those practicing homosexuality, for slave traders and liars, and perjurers, and for whatever else is contrary to the sound doctrine. Ang Diyos po magpala ng kanyang salita. Sinasabi po dito ni Apostle Pablo kay Timoteo na nagpapastor sa Ephesus, huwag kang aalis kasi si Paul ay pumunta po ng Macedonia. Diyan ka lang at bantayan mo ang mga nagtuturo diyan na mga maling katuruan. At bantayan mo yung mga nagsasabi diyan na tungkol sa batas pero wala namang alam. Amen. At hindi nila ginagamit ng tama. Yung po sabing ganon ni Pablo. At kung titingnan natin ang original meaning ng law, sa Hebrew ito po ay tinawag na Torah. It means teaching, instruction. Sa Greek word naman, ito ay nomos. And according to Unger's Bible Dictionary, the term law is employed almost 200 times in the Bible, signifying the revealed will of God with respect to human conduct. It includes all the divine commands for regulating man's moral life. Ibig sabihin, maraming beses, daan beses po, binanggit po ang law at ito ay sinasabi dito ang patungkol sa kalooban ng Diyos at sa pamumuhay ng tao. Yung moral po, kabutihang asal, tamang pag-uugali, at pagpapahalaga sa tama at mali at sa kilos at asal ng tao. Sinasabi po ng law ay patungkol po sa moral life. The law has never been intended as the way of salvation. So hindi po ginawa ang batas para maligtas, but as the appropriate response to salvation already received. Ibig sabihin, response lang natin ito. Response mo lang ito. Tugon mo lang ito. Ang pagsunod sa batas dahil ligtas ka na. Dahil meron ka ng buhay na walang hanggan. In this text, ito po sinasabi ni Pablo, meron siyang warning. Paul warns against heretical teachers in the Ephesians church. May nakapasok po na mga false teachers, heretical. They want to be teachers of the law, but they do not know what they are talking about. Now, this message, brothers and sisters, in this message, God wants us to know how to use the law properly and to whom the law was made. And I believe, after this message, God will help us to know Him more. Amen. Naniniwala po ako. Pagkatapos mo itong mapakinggan,
lalo mong makikilala ang Diyos. Amen? So, para kanino ba isinulat ang batas? Number 1, for false teachers. Yung mga guro, yung mga tagapagturo, pero mali ang tinuturo. Siyempre, dahil mali ang tinuturo, yung mga tinuturuan, mali din ang gagawin. Amen? Merong false teachers sa church ng Ephesus na na-pioneer ni Pablo. At meron dong false teachers. Kaya doon po ginawa yung pong law, yung batas. Kaya sinabi ni Pablo yan, may mga nagtuturo dyan ng batas. Pero mali naman ang tinuturo. Amen? Sabi ng verse 3, stay there in Ephesus so that you may command certain people not to teach false doctrines any longer. Itigil na nila ang pagtuturo ng mali. Sabagat pag hindi nila ititigil ang pagtuturo ng mali, maraming magkakamali. Maraming mamumuhay na ang mali ay gagawin tama. Amen? Yung po ang sabi ni Pablo, huwag kang aalis dyan, Timoteo. Amen? Pagtsagaan mo sila para hindi na sila ulit magturo ng mali at para hindi na rin ang mga tao dyan ay mamuhay ng mali. Amen? There were false teachers attempting to spread false doctrine among the people. The true doctrine must be Jesus Christ and Him crucified. Yun po ang totoong aral. Jesus Christ na napako sa krus. Wala na pong ibang tagapagligtas. Wala na pong ibang tamang turo. Yung pong pagkapako ni Jesucristo sa krus. At ang itinataas ay si Jesucristo. Sabi po ng John 12:32, Jesus said, and if my name be lifted up in all the earth, I will draw all men unto me. Kapag tinataas ang pangalan ng Panginoon, sabi niya, pag nataas ang pangalan ko, makakalapit ang mga tao, maliligtas ang mga tao, mababago ang buhay ng tao, sasagana ang buhay ng tao. Mawawala ang mga lapastangan dahil makakalapit sa Diyos ang mga tao. Mapapalapit sa Diyos. Amen? These false teachers, sino ba ito? Ito ang tawag dito ay Judaizers, who insisted that the law must be added to grace. Yung po ang turo nila, kailangan isama mo doon sa grace yung law. Amen? Kailangan pagsamahin yan. Kailangan ang batas para maligtas. Hindi po. Amen? Sabi na Ephesians 2:8 and 9, wala pong nakalagay for by law and for by grace. Ang sabi na Ephesians 2, for it is by grace alone. Amen? For by grace, through faith, you are being saved. Wala pong sinabing law. Amen? Kaya nga sabi natin, yung batas, yung law, ito po ay hindi magliligtas sa atin. Response lang natin sa kaligtasan na binigay sa atin ng Panginoon, parang born again. Tayo mga born again, o mga pastors and leaders, kaya tayo gumagawa ng mabuti, hindi para maligtas. Amen? Hindi para mapunta ng langit. Gumagawa tayo ng mabuti dahil iyan ay bunga na ikaw ay tagalangit. Amen? Kaya nga sabing ganon, for by grace through faith we are saved, not of our own good works. Sabagat ang good works, ito po yung law. So that no one may boast. Kasi po maraming magmamalaki, magmamayabang, magmamataas dahil nakagawa sila ng mabuti. E paano naman yung hindi nakagawa ng mabuti, walang kakayahan? Amen? Na magbigay
sa mga pulubi, walang kakayahan magbigay ng ayuda. Walang kakayahan para gawin ang mga nakakatulong sa kapwa. Paano naman yung iba? Hindi naman lahat may kakayahan. Amen? Na gumawa ng mabuti sa kapwa, tumulong, magpalimos, paaralin, yung kapwa mo, bigyan ng pagkain. Hindi naman lahat nakakagawa ng ganun. Paano na? Kung by law, edi konti lang maliligtas. Ang gusto ng Diyos, lahat ay maligtas. Amen? Kaya po may mga false teachers, ang sabing ganon, para ito. Ang mga false teachers na ito, malaman nila na sila ay hindi alam ang purpose ng law. Amen po? In 1 Timothy 4, verse 1, in the latter times, some will depart from the faith. Sa huling panahon, maraming tatalikod sa pananampalataya. So anytime Paul uses the word faith, he is referring to the cross. Amen? Pag sinabing faith, kailangan ang faith mo nandun sa cross. Kaya nga sa panahon ni Moses, pag may natuklaw ng ahas, meron pong bronze ng ahas, titingala po sila doon para hindi mamatay. Amen? So, yun po ay shadow of things to come. Ang tao ay maliligtas pag titingin ka kay Jesus. Amen? Magkakaroon ka ng pananampalataya. Doon ka lang maliligtas. At magiging tama ang iyong paglilingkod. Amen po? So para sa mga false teachers, amen? Kaya may mga false believers, amen? Kaya may mga false members, baka mali ang dating ng teaching sa iyo. Amen? Ang sabi ng Lord, 1 Peter 1:15, the one who called us is holy, so you must be holy. Tapos pumunta ka sa church, ayaw mo magbakabanal. Gusto mo konting kabanalan lang. Kasi iniisip mo, baka masobrahan ka ng kabanalan. Pahirap sa sarili. Hindi mo nga magawa. Sa sarili mo ang kabanalan, Diyos pa rin ang gagawa niyan. Paano ka sobra? Sobra ba gumawa ang Diyos? Kung sobra gumawa ang Diyos, sana 8 ang araw ngayon, 10. Bakit 7 lang ang araw? Amen? Kaya tingnan mo, kapatid, as He who called you is holy, so be holy in all you do. Holy ba yung maging false teachers ka? Holy ba yung tanggapin mo mga false doctrine? Amen? Wala pong kabanalan ang maling turo ng salita ng Panginoon. Holy ba yon? Hindi ka pa nagbabago hanggang ngayon? Ikaw naman ang may karapatan sa buhay mo para mabago ka ng Diyos. Maliban na lang na ayaw mo magpabago, hindi ka babaguhin ng Diyos. Tamad ka pa rin. Amen? Pero gusto ng Diyos maging masipag ka. Be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. Amen? Yun ang gusto ng Lord. Hindi yung hihinto ka pa sa ministry mo. Hihinto ka pa sa pagsamba dahil may trabaho ka ba? Dapat nga, pag nagkatrabaho ka, nung wala kang trabaho, nasa church ka. Nung nagkatrabaho ka, dapat lalo kang makita sa church. Amen? Pakita mo naman sa Diyos. Pasalamatan mo naman ang Diyos. Dahil binigyan ka ng trabaho, ng lakas, binigyan ka ng pagkakataon magkapera, saan mo gagastusin ang pera mo kung wala din sa Diyos? Yung pera mo na hindi pinaghaharian ng Diyos, wala yang protection. Ang sabi ng Lord, I will curse even your blessing. Amen? Kaya po may mga false teachers. Sinabi yon ni Paul. Amen? Sa huling panahon,
dahil sa mga false teacher, lalayo sila sa pananampalataya. So we are told here that some will depart from the cross as the means of salvation and victory. Lalayo sila sa krus. Ang krus na simbolo ng tagumpay at kaligtasan. Kaya sabing ganon, sa uling araw, tatalikuran ng ilan ang pananampalataya. Susunod sila sa mapanlinlang na espiritu at katuruan ng demonyo. Ibig sabihin ba, Bishop, pag hindi nagsisimba yung asawa ko, yung kapitbahay ko, yung kapatid ko, yung anak ko, pag linggo, siya ba ay sumusunod sa false doctrines? Ano tingin mo? Amen? Ikaw, ano sa palagay mo? May time naman siya para pumunta sa church. Dahil wala naman siyang pasok pag linggo. May inom lang naman siya dyan. Amen? Malakas naman ang katawan niya, nakakalakad naman siya. Ano sa palagay mo? Anong katuruan ang dala-dala niya? Anong kaisipan meron siya? Kung wala siya sa church. Ibig sabihin, meron siyang katuruan ng demonyo. Ano sabi ng demonyo sa kanya? Mapapagod ka lang. Amen? Mahirap intindihin ang salita ng Diyos. Walang kwenta yan, mapupunta ka sa church. Magpahinga ka na lang kasi pagod ka. Huwag ka pumunta doon. Nakakahiya, makikita ka nila kasi tagal mo nang wala sa church. Kapatid, lahat ng dahilan mo, hindi valid sa Panginoon. Amen? Kasi, araw-araw magtatrabaho ka hanggang Sabado, pag Linggo, huwag ka na magtrabaho. Amen po? Negosyo ka na negosyo. Hindi ka na nakakasimba. Sabi ko nga doon sa isang ali, bumili kami ng turon. Pag Linggo, huwag mo kayong magtinda ng umaga, magsimba kayo. Lakas ng benta namin, may pinapaaral pa ako, hindi pa nakakatapos. Magsimba ka, tiyak makakatapos ang anak mo. Pero sa pagtitinda mo, wala yung katiyakan. Bakit? Bukas malakas ka pa ba, alam mo? Pero ang Diyos, may katiyakan ka sa Panginoon. Amen? Kapag nagtiwala ka sa Diyos, may katiyakan ka. Amen po? Sabing gano'n ng Isaiah 40 verse 31, sino mang nagtitiwala sa Diyos, sino mang naniniwala sa turo ng Diyos, sa katuruan ni Jesucristo, siya ay lalakas. Nakagaya ng lakas ng agila, malayo ang mararating. At sabing ganon, hindi manghihina kahit lumakad, kahit tumakbo, hindi mapapagod. Isaiah 40 verse 31. Amen? Pero ang katuruan ng demonyo, nakakapanghina yan. Kaya yung mga false teachers, nagkikreate din ng mga false members. Amen? Kaya sabi ni Paul, Timothy, bantayan mo yan. Pigilan mo sila. Bakit po? Pag hindi pinigilan, lalaganap. Sabi ng verse 2, 1 Timothy chapter 4, ang maling katuroang ito ay pinalalaganap ng mga taong sinungaling at may manhid na budhi. Amen? So, ang mga false teacher, liars. Manhid ang budhi, walang concern. In verse 3, ipagbabawal nila ang ilang uri ng pagkain. Sipin nyo po, dahil lang sa hindi ka kumakain ng bawal na pagkain, pupunta ka na ng langit, mali po yan. False teacher yan. In Romans 14:17, the kingdom of God, o ang langit, o makapasok sa langit, is not a matter of eating and drinking, but righteousness. Yung pagiging matuwid natin sa harapan ng Diyos. At yung kagalakan binibigay ng Diyos sa atin.
righteousness, joy in the Holy Ghost. Romans 14:17. For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness. Meron pang peace and joy in the Holy Spirit. Kapag ang Holy Spirit nasa iyo, may kapayapaan ka, hindi ka ligalig. Kapag ang Holy Spirit nasa iyo, lalakad kang matuwid. Kapag ang Holy Spirit sa iyo, tuturuan ka ng katotohanan. John 16:13. Amen? The Holy Spirit will guide us into all truth. Hindi ka ililiko, hindi ka ililigaw. Amen? When the Holy Spirit of truth comes, He will guide you into all truth. Amen? Iga-guide ka ng Holy Spirit. Kaya yung po ang kaharian ng Diyos. Hindi po dahil sa pagkain, but righteousness. Number 2, God give the law for the unrighteous. Pag sinabi pong unrighteous, liko na pamumuhay. Ibig sabihin, minsan lang naman na liko, paminsan-minsan lang. Bakit lumiliko ka pa paminsan-minsan? Alam mo naman yung daan, ba't liliko ka pa? Paminsan-minsan lang naman. Hindi ganun po. Amen? Unrighteous pa rin yan. Kahit marami kang ginawa, na matuwid, pero inahaluan mo ng isang baluktot, lahat ng matuwid mo, babaluktot. Sabi ng Bible, ang isang boteng pabango na nilagyan mo ng patay na langaw, apektado ang isang boteng pabango. Wala nang pabango yon. Ganon din po. Kung matuwid tayo, dahil araw ng linggo, pero pagdating na Lunes, Martes, hanggang Sabado, liko ang pamumuhay, sayang po. Amen? Ang pagbabalik mo dito, liko ka na naman. Kaya ang law, ito ay para sa mga unrighteous. Sabi ng verse 9, 1 Timothy chapter 1, verse 9, knowing this, that the law is not made for the righteous. Hindi po ginawa para sa mga matuwid. Para kanino? Sa mga unrighteous. Ang law. Ikaw ba, pag matuwid ka na, meron ka pa bang violation? Kaya tinan mo, ang dami mga unrighteous. Sa gobyerno, gawa ng batas. Bakit yun? Ang daming batas. Article. Kasi ang daming unrighteous, ang daming violators. Amen? Kaya ginawa ang batas para sa mga unrighteous. The believer is not to function under the law, but under grace. Tayo mga mananampalataya, dapat nabubuhay tayo sa ilalim ng biyaya ng Diyos. Hindi lang natin kinakanta ito. Sa biyaya mo lamang ako'y nabubuhay. Buhay ka sa biyaya ng Diyos dahil nasa stage ka, nasa church ka. Paano kung wala ka sa church? Amen? Dapat sa biyaya pa rin. Amen? Because we are not under the law, but under grace, which refers to faith placed exclusively in the cross. Andun ang faith natin. Exclusively nilagay natin doon sa krus. Exclusive. The law was made for the lawless and disobedient. Kanino pa? Pag lawless, sinisira niya yung batas. Ang bahay may rules. Amen? Ang church may rules. Ang school may rules. We also know that the law is made not for the righteous, but for the lawbreakers and rebels, the ungodly. So the law was made, given by God for the unrighteous. Hindi sa mga righteous. Ang mga righteous nasa ilalim ng biyaya ng Diyos. Amen? Para sa lapastangan sa Diyos ang batas at para sa mga walang hilig sa kabanalan,
Kaya napailalim ka ng batas. Lapastangan ka kasi sa Diyos eh. So, ibig sabihin ba, yung mga hindi nagsisimba dyan sa paligid? Oo, tayo po dati ganun eh. Wala naman tayo sa church dati. Si Bishop, wala naman sa church, yung kabataan. Nasaan? Nasa lansangan. So, ako unrighteous at ako ay napailalim sa batas. Pero nung baguhin ng Diyos ang buhay ko, nasa ilalim na ako ng biyaya. At maglingkod sa Panginoon, himuki ng mga kabataan na wag guguli ng panahon sa boyfriend at girlfriend lang. Guguli ng panahon sa pagbabasa ng banal na kasulatan at paglilingkod sa Diyos at sa matuwid na pamumuhay. Amen? So tayo po mga believer, hindi para sa atin yan. Amen? The law is not made for the righteous. Kaya po tayo, hindi tayo nagpa-function sa ilalim ng batas. Sabi ng verse 10, ibinigay rin ang kautusan para sa mahihilig sa kahalayan at nakikipagtalik sa kapwa lalaki para sa mga sinungaling at mga bulaang saksi. Amen? Kwento lang, isinungaling ka pa. Magkwento ka ng tama, huwag mo sobrahan. Amen? Dahil pag nagkukwento ka ng hindi totoo, nagmamarites ka. Amen? O kaya nag-iisip ka sa kapwa mo. Bakit kailangan mag-isip ka ng masama sa iyong kapwa? Kung wala naman siyang ginagawang masama. Hindi ka na kailangan mag-isip ng masama kung wala ka nakikitang ginagawang masama. Automatic na yon pag may nakita kang masama. Hindi mo na kailangan mag-isip sa kanya ng masama. Amen? Sabi ng verse 12, ito sabi ni Paul, nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Jesucristo na nagbigay sa akin ng lakas dahil itinuring niya akong karapat-dapat na maglingkod sa Kanya. Kanino siya nagpasalamat? Sa ating Panginoong Yesus. But ano ba ginawa ng Diyos? Ginawa siyang karapat-dapat na lingkod. Amen? Kaya kung tayo nakapaglilingkod sa Panginoon, may nagagawa tayo sa Diyos. Magpasalamat na tayo. Amen? Napakaraming tao na walang panahon sa Diyos. Nagtapos sa pag-aaral. Amen? May kayamanan, may pera. Matagumpay na negosyante, pero wala sa Diyos. You are blessed, kapatid. Kaya yung sinimulan ng Diyos sa buhay mo, huwag mong baliwalain. Dadagdagan pa niya yung mabubuting bagay na ginawa ng Diyos sa iyo. At huwag ka lang mainip kung ang tagal ng promotion mo. Sapagat ang promotion mo, hindi galing sa silangan at kanluran at sa mga magaganda mong gawa. Galing sa Diyos ang promotion. Galing sa Diyos ang provision. Lalo ngayon, di ba? Mahal na ang bilihin. Marami mga nangyayari. Hindi ka pa ba magdidiwala sa Diyos? Diyan ka pa rin ba sa sarili mo? Kaya nga may batas eh. Ano ba ginawa ni Pablo noon? Sabi niya sa verse 13, kahit noong una nilapastangan, inusig at nilait ko ang Diyos. Nahabag pa rin sa akin ang Diyos sapagat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa noong ako'y hindi pa sumasampalataya. Eh ngayon tayo born again na. Ginawa tayong karapat-dapat. Huwag ka nang bumalik doon sa lumang buhay natin. Dahil napakaganda ng ginawa ng Diyos kay Pablo, alang nga namang unfair ang Lord, hindi niya gagawin sa iyo. Ano pa ba ginawa ng Diyos kay Pablo? Ginawang karapat-dapat. Siya ay binagong buhay. At ito pa, sabi ng verse 14, pinasagana si Pablo. Hindi siya naghihirap, hindi siya baon sa utang. Amen? Hindi siya pabigat sa kapwa. Sabi niya sa verse 14, pinasagana sa akin ang kagandahang loob
ng ating Panginoon. That is grace, kagandahang loob. At ipinagkaloob niya sa akin ang pananampalataya at pag-ibig. Saan natagpuan? Ang pananampalataya at pag-ibig ay natatagpuan lamang ito sa iyong pakikipag-isa kay Jesucristo. Amen? The Lord knew Paul would be faithful and that the gospel committed to him would not be compromised. Amen? Tayo na pinagkatiwalaan ng mabuting balita, huwag natin i-compromise. Amen? Huwag natin konsintihin. Hindi tayo maging konsintidor. Sabagat hindi po ginawa ang law sa mga believer. Hindi ginawa para sa mga righteous. Ang law ay ginawa para sa mga unrighteous. Amen? At tayo po yun na naging righteous because of Jesus Christ. At wala na tayo sa ilalim ng batas. Ginagawa na lang natin ang kautusan dahil bunga ng kaligtasan. Amen? Kung merong pinagkatiwala ang Diyos sa atin, huwag natin sayangin. Amen? Ang sabi ni Pablo dito, no? Yung ikinumit sa kanya, hindi niya i-compromise yung gospel. Di niyo po ba alam, ikaw na nakaupo dyan tuwing araw ng linggo, Merkules, sa mga discipleship, life group, ikinukomit sa iyo ang Word of God. Yung narinig mo na Word of God, you are committed by God. At dapat hindi ma-compromise ang ikinumit ng Lord, ang itinalaga sa atin ng Diyos. Amen? At kung tayo man nagkakasala, merong 1 John 1:9. Madali tayong ilinisin at mapatawad. Sabi ng verse 17 ng 1 Timothy 4, 1 Timothy 4, 1 Timothy 1, purihin natin magpakailanman ang isang Diyos, haring walang hanggan, walang kamatayan, at di nakikita. Amen. So may mga tao po, ano po ba ang ibang mga tao? Hindi sila sumunod sa kanilang budhi. Walang concern. At dahil dito, ang kanilang pananampalataya ay natulad sa isang barkong nawasak. Ang mga born again, ang mga believers, na hindi buo ang pagsunod sa Panginoon, inahalin tulad sa isang barko na nawasak. Magagamit pa ba ang barkong wasak? Mapapatakbo pa ba ang barkong wasak? Magpaglakbay pa ba siya dahil wasak siya? Sino gagamit ng barkong wasak? Kahit napakagaling na piloto, hindi niya kayang patakbuhin ang barkong wasak. Ganon daw po yung mga tao na hindi sumusunod sa Diyos. Kagaya sila ng barkong wasak. At may binanggit siyang tao, sina Himeneo, Alejandro. At ang sabi niya, pinaubaya ko na sila kay Satanas. Anong dahilan ni Pablo? Upang turuan silang wag mamusong sa Diyos. Amen? Minsan kailangan madisiplina yung tao. Kasi sumosobra. Minumusong nila ang Diyos. Amen po? Praise God. So the law was made for the unrighteous. And next, the law was made, and the law was given for the law breaker. Mga sinisira ang batas. Sila naglalagay ng batas, tapos sinisira nila ang batas. Kaya nasa ilalim sila ng batas, at pag umira lang batas, ikukulong sila. Sila na mga law breaker. Amen? Alam natin, marami mga nasa kulungan ngayon, mga nagnakaw, mga pumatay, nasa kulungan, kasi mga law breaker. According to our text, in 1 Timothy 1, verse 8, but we know that the law is good if a man use it lawfully. If a man use it
lawfully. Magiging mabuti ang batas, ang kautusan, kung ginagamit na maayos. Understanding that the law of Moses, kung intindihin natin ang law of Moses, it was pointed strictly to Christ. When He came, He fulfilled it in totality. Amen? So, pointed to Christ ang batas. Kaya nga, sa mga lawbreaker, merong batas. Kaya tingnan mo si Jesus. Siya ang nagsabi, I came not to abolish the law. Matthew 5, verse 17. Hindi ako bumaba sa lupa para sirain, baliwalain ang batas. Amen? Hindi para i-break ang law. Amen? So sa mga lawbreaker, ikaw ay napailalim sa batas. At dahil ikaw ay napailalim sa batas, makakaranas ka ng parusa ng consequence. Amen? So hindi ka makakatakas doon sa consequence. At hinihimok ng Diyos ang mga believers, ang mga mananampalataya, na tumigil na sa paglabag sa batas. Amen? Kasi marami pa rin mga nalalabag, nasusuway ang mga Kristiyano. Umaten ka nga pag Sunday. Dahil hindi mo na nakayanan ang pagsuway, ano nangyari sa iyo? Nandito ka pa ba? Wala, nanonood ka na lang eh. Ayaw mo na magpakita. But praise the Lord, pinapakinggan mo pa rin ang Word of God. Para ano? Ba't hindi ka nakikihalubilo? What's wrong with you? Kasi lawbreaker ka. Amen? Alam mo na yan. Para makalaya ka, pumunta ka sa church, isuko mo yung buhay mo. Magbagong buhay ka. Kahit na marami ang mga ginawa mo sa Diyos. At tingin mo, napakalaki na nagawa mo kasalanan sa Panginoon. Hindi pa rin yan ang magiging reason para lumayo ka. Hindi pa rin yan ang magiging reason para sarado ng Diyos ang kanyang kaharian sa iyo. Amen? Itigil mo lang ang paglabag sa batas. Nood ka na nood ng live. Di ka nga nag-o-offering. Dapat mag-Gcash ka din. Amen? Malay mo, sa Gcash mo, gumawa ang Diyos ng paraan na hindi mo alam na meron kang pinapangarap. Kasi saan mo lang dinadala yung pera mo, nauubos mo lang din eh. Na wala namang kabuluhan. Merong ang teacher eh. Sabi ng teacher, naalala ko lang tong joke na to eh. Oh, mga bata, magbibigay tayo ng $1 million sa mga missionary. Sabi ng mga bata, sigawan, yes! O mga bata, magbibigay tayo ng $1,000 sa mga missionary. Yes, ma'am! O mga bata, magbibigay tayo ng $100 sa missionary. Yes, ma'am! Pero meron daw isang bata doon. Tinanong, teka muna, boy, bakit sila nag-yes? Ikaw hindi. Kasi ma'am, may dollar ako dito sa bulsa. Yung pala nag-yes, wala. Siya may dollar pala siya. Okay, balikan natin. Ginawa ang batas sa mga lawbreaker. At ito'y paalala sa inyo ngayon. At sa lahat at sumusubaybay, ito na ang panahon, tapusin mo na ang paglabag sa batas ng Diyos. Jesus said, I came not to abolish the law. So ano ginawa po ni Jesus? Jesus fulfilled the law by meeting its just demand with a perfect life. Binigay niya ang kanyang buhay. Demand po yun eh. Amen? Na-meet niya, na-fulfill niya yung batas. Okay, basahin po natin.
Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. Hindi siya lawbreakers. Kailangan i-fulfill. Pag sinabi fulfill, ganapin. Amen? Ipagpatuloy. Ano po ginawa ni Jesus? Perfect life, sa pamagitan ng ano? Jesus fulfilled the law by satisfying its curse by dying on the cross. Galatians 3:13. Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who hung on a tree. Ginamit pa yung tree. Kasi po yung cross galing po sa puno. Yun daw ibiniday, yun daw nakabayubay sa krus, sa tree, si Christ po yun. Curse yun. Ngayon, siya na ang nag-isumpa. Amen? Para ma-redeem tayo, matubos tayo from the law of sin and death. Romans 8, verse 2. For the law of the Spirit of life, merong Spirit of life, law of Spirit of life, kanino? Na kay Jesus Christ. Dala-dala niya yun doon sa cross. For the law of the Spirit of life that is in Christ Jesus will set us free from the law of sin and death. Pinalaya tayo. Amen? Satisfying its curse by dying on the cross. Kaya sabi ng Matthew 5:18, maglalaho ang langit at lupa, ngunit ni isang tuldok o kudlit man ng kautusan ay hindi mawawala ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. Sabi ng verse 19 ng Matthew chapter 5, kahit sino man magpawalang bisa sa kaliit-liitang bahagi nito ay magiging mababa at pinakamababa sa kare ng langit. Ngunit ang sumusunod sa kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay magiging dakila sa kaharian ng langit. Sumusunod sa kautusan. Kaya merong batas para sa mga lawbreakers. At ang mga lawbreakers, sila po ay mapapailalim sa pinakamababa na lugar ng langit, yan po yung impyerno. Pero kapag ang law, hindi mo binibreak, tinutupad mo, yung sinasabi ni Jesus, yung salita ng Diyos, ay tinutupad mo, ikaw ay tatawaging dakila sa kaharian ng Diyos. Amen? Paparangalan ka sa kaharian ng Diyos. At sasabihin sa iyo, well done, my good and faithful servant. Hindi ka sasabihan ni Lord, I do not know you. Amen? Meron po sa Matthew 7:21, I do not know you. Kasi po, they are lawbreaker. Ikaw na sabing gano'n, hindi ka sumusunod sa aking kalooban, hindi kita kinikilala at hindi kita kikilalanin. Amen? Sa mga lawbreakers, paalala po ito. At ito po, bilang pagtatapos, tandaan natin, the law was made para sa mga false teachers. The law was made para sa mga unrighteous. The law was made para sa mga lawbreaker. Nawa, sa pag-uwi natin, kapatid, hindi na tayo yung lawbreaker, hindi na tayo unrighteous, at hindi na rin tayo false teacher. Before I close, ito po ang mga pinagbabawal ng Ten Commandments. Forbidden in principle by the Ten Commandments. Yung Ten Commandments ba, kailangan pa bang sundin ngayon, gawin ngayon? I say yes. Ang Ten Commandments ba magliligtas sa atin? I say no. Amen?
Bakit kailangan sundin? Para hindi ka mapailalim. Amen? Sa pinakamababang kalagayan ng langit. So ano ba ito mga forbidden? Exodus 20, verse 20. Yung sinasabi ng Ten Commandments. He that sacrifices to any god shall be utterly destroyed. Bakit ka naghahandog? Iisa lang ang Diyos. Bakit ka naghahandog sa ibang Diyos? Amen? So, we are prohibited by the acknowledgement of false gods. Merong maling Diyos. Tandaan mo, ang Diyos ay buhay. Pag buhay, kagaya rin natin, nakakalakad. Pag buhay, nakakatalon. Ano pa? Pag buhay, nakapagsasalita. Pag buhay, kaya kang abutin. Are you blessed? Pagka false God, patay po yan. Hindi yan marunong maglakad. Isasakay mo pa yan sa kariton. Bubuhatin mo pa yan. Dadamitan mo pa yan. Kaya, sa Ten Commandments, pinagbabawal ng Diyos ang paghandog sa mga false god. Amen? Pangalawa, yung pong prohibited witchcraft and false prophecy. Bakit po ang mga witchcraft nanguhula? Hindi ka dapat pumupunta sa mga nanguhula. Amen? Exodus 22 verse 18. Pangatlo, pinagbabawal din ng blasphemy. Pag sinabing blasphemy, paglapastangan. Leviticus 24 verse 15, whosoever curses God shall bear his sin. Pag sinusumpa mo ang Diyos, pasanin mo ang kasalanan. Pang-apat, breaking the Sabbath. Ano po ba sinasabing Sabbath? Ito po yun. Amen? Tayo, may mga kapatid tayo, may mga magulang tayo, may mga kamag-anak tayo, wala dito. Pero kasama mo sa bahay. Amen? Leviticus 24:15, if anyone curses his God, he will be held responsible. Malaki pananagutan niya. Amen? Bawal po yan. Amen? Breaking the Sabbath. Parang kinakurse mo na ang Diyos. Amen po? Bakit ayaw mong ipangilin ang araw? Remember the Sabbath day by keeping it holy. Yun po ang sabi ng Bible. In Numbers 15:32 hanggang 35, ito po yung karanasan ng mga Israelites sa wilderness nang sila ay patungo sa promised land. Ang sabing ganon, in the wilderness, they found a man gathering wood on the Sabbath, and brought him to Moses. The man shall be surely put to death. All the congregation shall stone him with stones. Sa Numbers 15:32 to 35, pag-araw po ng Sabat at may nakita sila doon na kapwa nila nagpaparingas ng apoy, nagluluto, naghahanap ng mga panggatong, dadalin po yung kay Moses. At yung mga nakakita at yung mga ibang mga kasamahan, pag nakita nila yon, babatuhin yun hanggang mamatay. Bali, wala po yung buhay sa kanila. Ngayon, ano po nangyayari? Wala nang pumupunta sa simbahan kasi hindi naman nangyayari, wala namang bumabato. Amen? Bawal na po yung manakit. Ibig sabihin, wala nang effect. Yung mga taong hindi nagpupunta sa church pag Sunday, wala nang effect ito. Sa tingin mo lang, walang effect.
pero patay ang kanyang espiritu. Amen? Kasi separated siya. Hindi man patay ang kanyang physical, patay ang kanyang espiritu. Sabagat ang pananampalataya na ito'y walang kalakip na gawa, ito'y patay. Amen? So ikaw pag uwi mo ng bahay, madadatan mo ang mga patay. Patay sa espiritu. Pero kasama mong kakain sa lamesa. Kasama mong natutulog sa isang bubong. Pero dahil wala sa church, patay ang mga espiritu. Masarap ba kasama ang mga patay ang espiritu? Sa tingin mo, masarap ba kasama ang tatay mo at nanay mo na patay ang espiritu? Wala. Dahil magulang mo, asawa mo, enjoy mo na lang ang buhay mo. Amen? Bahala siya sa buhay niya. Kaligtasan niya yun. Kailangan malaman din nila na hindi nakasalalay ang kanilang kaligtasan sa mga mahal nila sa buhay na nagsisimba. Kailangan malaman nila, pagdating ng rapture, kailangan sabihin mo sa anak mo, sa asawa mo, bawal ang sabit. Yung kabit nga, bawal eh. Amen? Hindi kayo pwede sumabit. Sa jeep kayo pwede sumabit. Pero sa rapture, bawal ang sabit. Hindi pwedeng humabol. Sasabihin, nandiyan na pala, wakas na pala ang mundo. Sige, magbo-born again ako. Hindi mo na kaya yun habulin. Amen? Kaya hanggang ngayon, hanggat may panahon, yung Sabbath day, ituro natin, mahalaga to. Baka ikaw kasi wala ka naman sa Sabbath. Sabat ka lang ng sabat. Mahilig ka lang magsasabat. Amen. Remember the Sabbath day. Panlima, mga disobedience to parents. Numbers 15:33. Nakita na rin po ang mga nagpaparingas. Ngayon naman, disobedience to parents. Sino mga kabataan na magaling lang sa simbahan? Pero pagdating sa bahay ay hindi. Meron pong parusa. Sabi, papatayin sila kasi sumusuway sila sa kanilang mga magulang. Amen po? So mga kabataan, masunurin ba tayo? Exodus 21:15, he that smit his father or mother shall be surely put to death. Pang-anim, prohibited the wrongful taking of life. Ibig sabihin yung pumatay. Exodus 21:20, if a man smite his servant with a rod, and he die under his hand, he shall be surely punished. Di po ba may mga nag-abroad? Pinapahirapan ng mga boss. Nasa batas po yun ng Panginoon. Mananagot sila. Pampito, pertain to marriage relationship. Deuteronomy 22:22, if a man be found lying with a woman married to a husband, then both of them shall die. Sabing gano'n nila doon. Parehong papatayin ang babae at lalaki sapagkat hindi naman sila tunay na mag-asawa. Isa po ay pinagbabawal ng Panginoon. Amen? Unlawful marriages were to be punished. Kailan yon? Yung mga pag-aasawa na labag sa batas ay paparusahan. Kailan? Doon po, sa harap ng Diyos. Amen? Yung mga unlawful marriage, wala ka sa ilalim ng batas. You are not under the covenant of marriage. Tinuturo po natin yan. That is sound doctrine. Ayaw natin dito ng false teachers. Kaya tinuturo natin yan para magbago ang buhay ng tao. Amen? Para ang mga tao, lumabas man sila dito, sa Jomsi Church, wala pong tinuturong false doctrine dito. Wala pong katuruan ng demonyo dito. Bagamat hindi perpektong tagapagduro, pero hindi tinuturo ang turo ng demonyo, tinuturo natin ang turo ng Diyos pertain to marriages. Sa pag-asawa. We are not condemning people.
Amen? We release the conviction of the Holy Spirit. Dapat makonvict ang tao. Ang buhay natin parang ano lang po ito. Usok. Pag nakakita ka ng usok, imaginein mo ang usok. Pag nakita mo ang usok, maya-maya wala na po yan. Life is short. Saan mo gugugulin? At pagkatapos ba natin mamatay, wala na ba tayong pananagutan? May kaluluwa pa tayo. Nahaharap sa Diyos. Man is a spirit possessed by soul, living in a physical body. Ito po katawan natin. Pag wala yung kaluluwa at yung espiritu, hindi na po gagana to. Kaya tayo, espiritu tayo, na merong kaluluwa nakatira sa katawang lupa. Yung katawang lupa, babalik sa lupa. Yung kaluluwa at espiritu, harap sa Diyos. Lahat ng ginawa natin dito sa lupa. Kaya hanggat maaga pa, ikaw na nakikinig, simulan mo na magbalik loob kay Lord. At ang bawat isa sa atin dito, simulan natin manalangin, masolve ang problema natin pagdating sa mga marriages, mga unlawful marriages. Meron pong punishment. Number 8, deal with theft or trespasses. Ibig sabihin, yung pakikipag-deal, pakikitungo sa mga magnanakaw. Amen? Gumagaya ka pa sa ginagawa ng mga magnanakaw. Sa church, meron dito magnanakaw sa church, yung mga nagnanakaw lang ng tithes. Pero yung iba, ewan ko. Kaya meron ding criminal. May crime din sa church. Hindi nagbibigay ng tithes. Kasi, hindi nila gusto maubusan sila, mabawasan sila. Kapatid, pag hindi ka nagbibigay ng tithes, lalo ka mababawasan. Dahil ang utos ng Diyos, pag nagbigay ka ng tithes, merong madadagdag sa iyo. Amen? So yung mga magnanakaw, kagaya ng mga kidnapping, pinaparusahan din po yan. May naalala po ako, isang tao, matagal na ang case niya, meron siyang kinidnap. Akala niya okay na. Paglipas sa maraming taon, siya po ay nahuli at nakulong. Amen? May parusa po. Yung pong pagnanakaw, yung po yung pangwalo. No? Sabi ng Deuteronomy 24:7, if a man be found stealing and makes merchandise of him or sells him, then the thief shall die. Papatayin pa, magnanakaw. Sa kulungan po, pagkang kaso, nakulong. Ano kaso niyan? At nalaman ng mga preso, magnanakaw, pagpasok ng bugbog na po yun. Pag nalaman, ano kaso niyan? Nakapatay. Medyo mag-iingat sila, baka madamay sila. Lalaban ng patayan yan. Kaya nabubugbog, magnanakaw. Pero yung nakapatay, ano po nila yon? Tatansyahin nila kung kaya nila yon. Hindi nila basta-basta yon. Alam niyo po yung isang songwriter na si Bill Uero, 7 sintensya po yon. Ang kaso niyan, yung pong homicide murder, tsaka prostrated homicide murder. Nagnakaw din po yan, kinuwento niya. Yung Philippine Airlines, year 70s, ano po? Hinold up niya yun. Amen. Pero, siya po ay binago ng Panginoon. Kaya sabi niya, sa kanyang awit, muling isinilang, biyayang walang kapantay, ang ikaw ay ma-born again. Kaya pagbutihin mo, born again mo. Amen? Hindi na tayo dapat pailalim pa. Pagsyam, false witness and slander. Deuteronomy 23 verse 1. Deuteronomy 23 verse 1. No one who has been emasculated by crushing or cutting may enter the assembly of the Lord. So, tinutukoy dito, marites. Noon pala, bawal na magmarites. Dapat nakita na ito ng barangay natin eh.
huli na. Huli na na ipasok ang batas na libel. Noon pa pala, uso na. Amen? Pinagbabawal na ng Diyos. Thou shalt not raise a false report. Amen? In 23 na Deuteronomy, in 22, verse 13 to 19, slander of wife's chastity was punished by a fine and loss of the power of divorce. Kung babasahin natin ang Deuteronomy 22, dito po sa verse 13 to 19, kapag ka po ang isang lalaki ay kanyang inislander, siniraan ang kanyang asawa, at sasabihin sa panahon po noon, hindi na to virgin, sosoli ko na to, pero hindi naman totoo. Kaya ang gagawin ng tatay, kukunin ng asawa at ihaharap sila sa maraming mga tao. At pag napatunayan po na walang kasalanan talaga yung babae, pwede siyang maparusahan at magbayad pa siya ng damage sa kanyang paninira. Amen? Marites. Pang-sampu, covering and was applied in criminal law. Forbid coveting. Pag sinabing covet, ito po ay marami, no? Yung iba kasi may kabit. Ibig sabihin, pag may kabit, meron pong asawa yung kabit mo. Covet po tawag doon. Covetus. Kasi may-ari na yun eh. Yung iba, ginagawa naman, alam na may girlfriend, may boyfriend. Baka makipagrelasyon pa. That is covet. Amen? Na kung sino yung boyfriend mo, doon ka na. Girlfriend mo, doon ka na. Sa crush naman, bisa, paano? Mag-stick ka na lang sa crush mo. Ba't ang dami-dami mong crush? Lahat ba yan gusto mo pagsabay-sabayin? Yun hintayin mo, yung crush mo. Hindi lahat na lang crush mo. Hindi lahat na lang liligawan mo. Amen? Pag lahat nililigawan mo, kubit din yon, no? So, it was applied in criminal law in various ways. It was forbidden to remove boundary lines. Kasi, eto, halimbawa, hindi mo naman lupa, nilagyan mo inalis mo yung boundary, sinakop mo. That is covetus. Amen? Utos din po yon. Forbid coveting. Amen? At ang sabi ng Deuteronomy 27 verse 17, cursed be he that remove his neighbor's landmark. Minsan, mayroon pong mga magkakamag-anak, agawan ng bahay, agawan ng mana. Kung born again ka, hindi ka na dapat sasali dyan. Amen? Mang-aagaw. Meron kang inilaan ang Diyos para sa iyo. Hindi ka na kailangan mang-agaw. Meron inilaan ang Diyos sa iyo. Antayin mo. Amen? Kaya tingnan nyo po, sa Matthew 23 verse 13, kapag po ang mga naggagawa ng kautusan, pinapaliwanag ang kautusan, at pagkatapos hindi naman nakikita ang ginagawa nila ito, pero tagapagpaliwanag sila ng kautusan, sila ay kahabag-habag. Sabi po, ng Matthew 23 verse 13, kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan, mga pariseyo, mga mapagkunwari, hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila makapasok sa kaharian ng langit. Hindi na nga kayo makapasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga taong gustong pumasok sa langit. Sabi ng verse 28 ng Matthew 23, ganyan-ganyan kayo. Sa paningin ng tao ay mabubuti, ngunit ang totoo ay punong-puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan. Amen? So, yung mga nagtuturo din ng Word of God. Sabi po ng Psalms chapter 1, verses 1 to 3, blessed is the man who does not counsel to the ungodly, nor stand to the way of the sinners, nor sit in the seat of the mockers. Hindi ka nakikiumpok sa mga taong mga
mapangtuya. Nor sit in the seat of the mockers. Ano ginagawa mo? Mapalad ka. You are blessed because you meditate the Word of God day and night. And His law, you meditate day and night. Ano mangyayari? If you meditate the law of God day and night, hindi mo siya sinisira, tinutupad mo, tinuturo mo, ang sabing ganon, you are blessed whatever you do. Psalms 1. Amen? Verse 3. He is like a tree planted by the streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does, prosper. Amen? Mabibigo ka ba sa lahat mong gagawin? If you meditate the law, day and night, pero mabibigo ka if you break the law. Amen? Walang tagumpay. Frustration. Isa pa example, the rich young ruler. Saan po natin makikita yung pinakamayaman po na lalaki? Sa Matthew 19, verse 20. Sinabi niya, sinunod ko na po ang lahat ng kautusan mula pagkabata. Ano pa po ang dapat kong gawin? Nagtanong siya kay Jesus. Sa verse 16, sabi niya doon sa Matthew 19, sabi niya, paano ba ako maligtas? Sabi ni Jesus, sundin mo ang kautusan. Ay, ginawa ko na po yan. Hindi ako pumatay, sumunod ako sa magulang, hindi ako nagnanakaw, hindi ako sinungaling. Sinunod ko na po mula pagkabata. Ano pa ba ang gagawin ko? Ano sabi ni Jesus sa kanya? Ganun ba? Hindi niya alam na yung sinasabi ni Jesus para sa kanyang kaligtasan, yung unang sinabi ni Jesus, ano pa lang po yun? Simula pa lang yon. Amen? Hindi pa yon ang talagang gusto sabihin ni Jesus para maligtas siya. Sinabi lang sa kanya, sundin mo ang kautusan. Ginawa ko na po yan. Hindi ako pumapatay, hindi ako nasinungaling, ginagalang ko magulang ko. Mula pa pagkabata, ano pa po ba ang dapat kong gawin? Ang sabi ni Jesus, ibenta mo ang iyong ari-arian, ang kayamanan, ipagbili mo at ipamigay mo. Kaya po, tumalikod ang binata. Binigay sa kanya, nagtanong siya, paano ba maligtas? Ginamit ang kautusan. Ang ibig sabihin ni Jesus, pagligtas ka, magbubunga. Ang kautusan, makikita sa iyo. Bunga ng kaligtasan mo. Hindi ka papatay, hindi ka magnanakaw, dahil ikaw ay ligtas. Magiging mapagbigay ka, hindi ka madamot. Pinapakita ni Jesus na ang nagiging bunga ng kaligtasan ay ang kautusan. Amen? Bunga na siya ay tagalangit. Kaya nalungkot siya. Anong sabi ni Jesus sa Matthew 19, 23 and 24? Napakahirap sa isang mayaman na makapasok sa karan ng Diyos. Mabuti pa ang kamelyo na pumasok sa butas ng karayom kaysa sa taong napakayaman. Ang kaligtasan po ay imposible sa tao. Pero sa Diyos, wala pong imposible na iligtas niya ang tao. Amen? So bilang pagwawakas, mga magulang, mga kapatid, tayo ng mga born again. Amen? Pinapaalala ng Diyos ito sa atin. Ang gusto ng Diyos, makilala pa natin siya. We are saved not by obeying the Ten Commandments. We are saved, and Ten Commandments is our response because we are saved. At dapat makita sa atin yon. Yung araw ng Sabat, pinapahalagahan mo. Amen po? Sapagkat ang batas ay para sa false teachers, unrighteous at mga lawbreakers. Tayo po sandali, tumayo.
Alam niyo po ba mga magulang, mga kapatid, napakatapat ng ating Diyos. Kaya pinapahayag niya, ano po, dakila po ang katapatan ng Panginoon. Kung tayo ay hindi na tapat, nananatili pa rin po siyang tapat. Kung i-deny natin ng Diyos, i-deny din tayo ng Diyos. Kaya kilalanin natin ng Diyos. Amen po, ang kanyang mga batas ay para sa mga taong nakakalabag ng batas. Kung meron man tayo nalabag sa mga salita ng Panginoon, it's time to humble ourselves before God. Bakit di mo aminin, Lord? Ako po ay nalabag ko ang batas ng pagsamba, nalabag ko ang batas ng nagkaroon ako ng puot, ng galit, na wala ang pag-ibig, ang pagmamahal. Hindi tinuro ng Diyos sa atin ngayon ang kautusan para lang mapakinggan. Itinuro ng Diyos sa atin ngayon upang ang batas na to ng Panginoon ay i-fulfill. At ang sabing ganon, ikaw ay dadakilain sa kaharian ng Diyos kapag sinusunod mo ang mga utos na ito at itinuturo mo ito. Kung tayo man nakapagturo ng mga false doctrine, ask forgiveness sa ating Panginoon. Na ituro natin sa ating mga kamag-anak, ituro natin sa ating mga kaibigan, ask the Lord forgiveness. Mali ang ating nasabi. Kung tayo man merong na marites, na slander, nasiraan, o ang pastor man sa church, o mga leader sa church, nasiraan mo, napagsabihan mo, lumabag ka na sa kautusan. It's time for you to repent and humble before God upang tayo ay dakilain din ng Panginoon pagdating sa kanyang kaharian. Napakasariwa ng pagmamahal ng Panginoon sa atin. Hindi ka pinipilit ng Diyos na magsisi ka ngayon at humingi ng tawad sa Kanya. Ito'y gawin mong kusa. Alam mo ang mga nilabag mo na batas ng Diyos. Kayang-kaya Kanyang patawarin, baguhin, at magpapakilala pa ang Diyos sa iyo. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadows of turning with thee. Thou changest not, thy compassions they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is Thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto summer and winter and springtime summer and winter and springtime and sun, moon, and stars, sun, moon and stars in the courses above. Join with all nature in manifold witness
Tapat ang Diyos na tumawag sa iyo at sa akin. Thy faithfulness. Hindi ka pababayaan ng Panginoon na manatili New mercies na ikaw ay nakakalabag sa kanyang kautusan. Ipinahayag niya ito upang patuloy ka mabago. hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Pardon for sin. Pardon of sin and the peace that endure. Thy only presence to cheer and to guide. Strength for today And for today, and bright hope for tomorrow. Blessings all mine with 10,000. Great is thy faithfulness. great is thy Faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. great is thy faithfulness, Lord, unto me. Mga magulang, mga kapatid, tapat ang Diyos na tumawag sa atin. At tapat ang Diyos sa kanyang mga utusan. Binigay niya ang kautusan upang tayo ay pagbalain. Walang utos ang Diyos na hindi nakakabuti sa atin. Kung paano inutusan niya si Eva at Adan ay para sa ikabubuti ni Eva at Adan at sa kanilang magiging lahi. Subalit, sinuway nila ang kautusan ng Diyos. Kung titingnan natin, wala pa ang kautusan. Pero naroon na po simula kay Eva at Adan. Maraming sinabi ang Panginoon para sa kanila ikabubuti. Hindi po sila pinagbabawalan ng Diyos na maging maligaya at maging masagana. Ang ayaw lang ng Diyos na sila ay mapahamak. Sabagat alam ng Diyos ang magiging future ni Eva at Adan kung sila ay sumuway. Gayun din mga magulang, mga kapatid, alam ng Diyos ang magiging future mo. Kaya ito ay isang paalala sa iyo, isang wake-up call sa iyo. Kung ang katabi mo man o ang kakilala mo man o kamag-anak mo man ay hindi na naging tapat na sundin ang kautusan ng Diyos, ikaw na narito, pinapaalala ng Diyos na maging tapat ka pa rin sa mga kautusan ng Diyos. Sabagat sa pagsunod mo sa kautusan ng Diyos, you win the favor of God and you are blessed. Maraming beses ka na, kapatid, pinapalalahanan ng Panginoon. Subalit hindi pa rin ito ang huli na paalala sa iyo ng Panginoon. Sundin mo ang kalooban ng Diyos. Layuan mo ang lahat ng masasama. Magsisi ka, humingi ng tawad sa lahat mo nagawang kasalanan. Papatawarin ka ng Diyos at babaguhin ka at lilinisin ka ng Panginoon. Huwag kang manatili sa katigasan ng iyong puso. Huwag kang manatili sa pagsuway sa kanyang kautusan. God is faithful na tumawag sa iyo upang ikaw'y pagpalain at maging pagpapala ka sa maraming mga tao. Manalangin po tayo, Panginoon, narito po kami. Nagpapakumbaba, nagpapasalamat sa iyong mga mensahe, mga paalala sa amin.
sa iyong mga direksyon na binibigay sa amin. Salamat po. Tinatanggap po namin ang iyong salita. Tulungan niyo po kami maipamuhay ito all the days of our lives, Lord. At Lord, sino man na narito na nangangailangan, may mga problema suliranin, nilalapit ko sila sa iyo, Panginoon. Ikaw, kapatid, na mayroong pasanit, bigat, kabigatan, lumapit ka sa Panginoon at bibigyan ka ng kagaanan. Ikaw na may sakit, magtiwala ka sa Diyos. You will receive miracle and you will receive healings. Lord, itouch mo ang mga katawan na mayroong karamdaman and heal them one by one. You send your word and heal our disease. In Luke 4:18, the Spirit of the Lord is upon me. He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, restoring sight to the blind, and set at liberty them that are bruised. O Holy Spirit, move in a very special way. Touch your people. Puspusin mo, Panginoon, ang iyong mga anak. Fill them one by one. Fill them, Lord. Be filled with the Holy Ghost. And heal them, Lord. Deliver them, Lord. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Open their spiritual eyes, Lord. Release, Lord, some spiritual gifts, Lord. Hallelujah. Give them wisdom, Lord. Oh, thank you, Lord, for healing, miracle, and deliverance. Thank you, Lord. You said in your word, whatever we ask in prayer, it shall be done for them of my Father which is in heaven. Thank you, Lord, and we give you glory in Jesus' mighty name. Amen and amen. Praise the Lord.